Dahil alam ko na may warrant siya, hindi ako lumulutang. Pinipilit, kasi kumuha na ng pagkakataon na siya ay madakma ng NBI, ng Intel. Hindi ako talaga lumutang nila Atty. Vic. Kaya nga noong panahon na yon, halos lahat ng mga FLM defender, binabakbak si dating cybercrime head ng NBI na si Vic Lorenzo. Binabakbak nila yan. Ako lang ang tanging defender ng FLM ang hindi bumakbak kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot. Hindi ako takot sa kanya kasi wala naman wala akong atraso kay Vic Lorenzo. Wala rin mas atraso sa akin si Vic Lorenzo at wala rin akong personal knowledge sa kanya. Kaya at alam ko rin yung ginagawa ni FLM ay puro gimmick at kung sinong nasa likod niya ay hindi ko na i-mention. Kung sino man ang taong nasa likod niya para sila ay lumutang sa social media. Dahil doon, sa personalidad na isang tao ay wala naman akong ebidensya, hindi ko na ikikwento. Ito na. Nagkaroon siya ng problem kung ano, tinatawagan niya ako ng hating gabi, oras ng gabi, o pag hindi ko nasasagot, ang tatawag sa akin si Yama. Ninyo, gusto kong kausapin ni boss, ilapit mo daw siya kay Digong. Ilapit mo siya. Ito na. Kung hindi nyo, kung naaalala ninyo, meron naging abogado si FLM na lalaki, nakalimutan kong pangalan kausap ko yung tao ni Digong. Kausap ko yung tao mismo ni Duterte. Sabi ko, ma'am, nagpahingi ng tulong si FLM, ganito, ganyan. Sabi mo itong, Atty. Espio ba? Parang ganun yung abogado niya, Atty. Espio. Sabi ko, ang kunin nyo raw abogado, si Atty. Espio. Yun ang sinabi ko kay FLM at kay Yamatan. At hindi ako nagkamali, yun din ang kinuha nila. Yun ang kinuha nila. Now, hanggang sa nakulong na si FLM, na-arrest na ng NBI, dahil wala na ako natatanggap na pera sa kanya, dahil nakahold na yung tarantado, inaatake na ako ni FLM. Inaatake na ako. Ngayon, kung matagal na kayong nanonood sa mga aktibidades ni FLM, sinabi ko nga doon sa one time sa vlog ko, putang ina ninyong mga Francis Leo Marcos panati kayo. Yayariin ko yan